So today's video guys ay makulimlim. Yan. I-test na natin si LFP S168. So meron siyang kamuka na hindi natin pwedeng banggitin kasi delikado. So makulimlim siya ngayon at hindi natin pwedeng gamitin na pang-charge sa kanya ay solar. Mahina. Makulimlim. So yun yung kagandahan ng hybrid kaysa sa off-grid. Ang off-grid kasi aasa lang talaga sa solar na yun yung pangkarga sa battery. Ang hybrid pwede sa grid, pwede sa solar, pwede sa generator, pares lang sa grid yun. So, yun yung isang problema, expectation versus reality na akala ng iba pag naka-solar ka na, naka-off-grid ka, wala na talaga, wala na problema. So, ito yung isang problema. Na kapag may sungit ng panahon, bare months, yun na. Okay, kabit na natin ito. So, yan siya guys, so, maulan, no? Kahit sabihin natin na umaabot ng 100 volt yan, ang problema yung kanyang current, mahina. Mataas yung volt, bagsak yung kanyang current. DC. Nakababa guys kasi bagsak yung current. Mataas yung volt, bagsak yung current. So naka-off siya ngayon kasi pag naka-on yan, maamoy nung hybrid, pupunta siya sa solar. Meron siyang setting kaya lang pangit ang feature ni PowerMR. Yun ang problema. Dapat sana kung ma-detect niya na bagsak yung kanyang current kahit mataas yung volt, sana hindi niya isa-select sa ano. Bagay, hindi ko pa kasi gamay siya masyado, pero mas maganda lang na ganyan. Test natin. Yun, 119. Pero oras na ilagay natin sa solar yan, pupunta siya sa solar setup, tatanggalin niya yung grid, kaya lang bagsak naman yung kanyang current. Babagsak din lang yan, subukan natin. Para may idea kayo na hindi lang babagsak yan. Yan. Yan, naging 46 na. Hindi niya bibitawan. Ayun, bumitaw na siya sa bumagsak na siya ng 26 volt DC. Bumitaw na sa sa grid. You know. Yun. Matay. Patay na natin. Patay yung grid. Yung battery kasi nito nasa ilalim. So, hindi ko na siya ipapakita. Kasi ang ating showcase ngayon ay eto. Susubukan natin. Patayin natin. Yun. Ayos. So, testing lang naman siya. So, ganyan lang muna. Okay. Ito yung nakakatakot dito, yung unang on mo sa kanya tapos biglang lalagapak. Sana walang mangyaring ganon. Okay, yan natin. Okay, walang mangyaring masama. Tapos, subukan natin. Yan natin yung breaker na isa. Ayun, nag-charge na siya. Nag-charge na yung battery natin. Ayos. Ayun, nasa 27 ampere. Nasa 386 watts. So, wala pang load sa ating output. Yun na natin para may kuryente naman kami. Ayun. Ganun pala. Okay, so nag-charge na siya ngayon. Tingnan natin. Nasa 29 ampere.
So ngayon, ang status natin ay nasa 14 point. Nasa float charging na siya, guys. Yan, 14.6. Tapos umabot siya ng 14.9, 15.0. Okay, yan o. So kanina, nag-start tayo ng 8 o'clock. Ngayon ay mag-alas 10 na. O, 10 o'clock na. Okay, tapos yung temperature niya ay okay lang naman siya. So ngayon ay nagbabalance na lang siya. Yan o, may ilaw-ilaw. So, tingnan natin umaya kung active yung balancing niya, kung balance yung bawat battery. Test natin kung ilang volt yung per cell niya. So, dito ay 3.38. 3.38. Pangalawang cell ay 3.56 o 57. 3.56 na lang. 3.56. Tapos dito ay 3.58. 3.58. So magkakaiba yung kanilang voltage. So doon papasok yung equalizer 3.42. 3.42. Much later. So dito sa una ay 3.38 kanina. So ngayon ay nasa 3.34 na siya. Almost the same pa rin. Ilista natin para hindi tayo malito. 3.34. Okay, tapos dun sa pangalawa, ang voltage niya kanina ay 3.56. Ngayon ay 3.37. So napakahalaga ng equalizer. 3.37. Yan. $3.36 ngayon, kanina ay nasa 3.58. 3.36. Tapos dito sa last, kanina ay 3.42. 3.35 na ngayon. Okay, 3.3 sila lahat. 3.35. Okay. So, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3. So, walang grid, walang solar, pure battery. Yan natin ngayon. Start tayo ng 10. Then, yan natin. $13.43 kanina yung battery. So, tingnan natin. Ayan. So, dito, naka-indicate dito ay 13.43 kanina sa tester. 3.5 dito. Okay, wala pa siyang load. Ayan. State of charge nasa 13.1. Okay. At ang time natin ay yan, 10:15. Much later. Status natin ngayon ay nasa 12.9, 204 watts yung ating load na straight. So kanina nag-start tayo ay yan, nag-start tayo kanina ay 10 o'clock. Sandali pa lang. So eto guys ay nasa 60 ampere. 60 ampere times 4 is okay, 60 ampere times 4, 60 times 4 equals 240. Tapos multiply natin yung kanyang maximum volt kanina ay nasa 3.3. Okay, equals nasa 792 watt hour. Okay, tapos i-divide natin into straight tayo na, yan, tumaas na naman. May gumagamit na iba kasi. Okay, yan o, tumaas na hanggang 395. May gumamit sa kabila kaya tumaas. Magbabawas tayo mamaya. Divide natin sa 200 watts.
Kahit pa paano, abot sana ng 4 hours. Okay. So magbabawas na ako kasi umaabot na siya ng 400 watts. Tanggalin natin sa studio muna. Okay. Ayan, nasa 272, almost 300 watts. So magbawas pa ako ng isa. Okay, so nag-normalize na naman ng 200 watts kasi nagpa-under sila ng water pump sa kabilang bahay. Kaya tumaas kanina ng almost 400 watts. Okay, so in running ulit, yan ang isang problema. So ganun na lang, update ulit mamaya. Ang oras natin ay hatid sa inyo ng... So may good news nga pala ako sa inyo guys. Para sa mga naghahanap ng bagong stock ni Conpex Power Station 1000 watts na mayroong surge hanggang 2000 watts. Guys, para sa mga naghahanap at naghihintay ng restock ni Conpex, dumating na po ang mga bagong stock ni Conpex Power Station. As in, right now, ngayon, tata! So kahit sabihin natin marami silang stock, mabilis pong maubos. Ano pang hinihintay mo? Dalian mo, punta na. Please, what time do you get off work? Wala na yata, almost 50% na yata ang wala sa kanya. Pero isang oras pa lang, oh. Nagsimula tayo ng alas 10 kanina. Nasa 12.8. Sana maabot kahit 3 hours lang. Check natin sa ating tester kung ilan talaga. Trust me, easily. I'm sure you know. Why would you say that? 12.7. May konting ano sila, diferensya. Much, much, much later. Hala, 12.5 na. 2 oras pa lang. Sana abutin niya ng kahit 3. Sulit na. Much, much, much later. So, tapos na yung laban ni S168. Uulan na naman. So, ang oras ay nasa 12:30. Ayan, 12:30 na lang. Ayan, wala na, oh. Patay na, oh. Tapos na yung laban. So, time check natin, 1:42. Medyo tinagalan ko bago i-test kasi para kahit pa paano makapag-boot up yung battery. So, ngayon natin malalaman kung sino dito ang may problema sa battery. Mabilis na bumagsak. Okay. So, itong battery ay nasa... Kung bago siya, kasi nga use ito. Expect muna natin yung ano niya, yung kumbaga maximum niya nung bago. Saka natin hatulan. 60 ampere times 4 kasi 4S siya. Times 3.3 kasi chinarge natin kanina per cell ay 3.3. Pero kanina guys ay nagagamit yung output niya kung minsan hindi ko napapansin na nagpapandar ng water pump. So tumataas hanggang 500 watts. Pero nagbabawas ako ng load kagad. Almost 4 hours sana pero hindi natin ma-expect yan kasi nga yung kakainin ng inverter, yung kanyang power loss kumbaga. Pero maswerte pa rin tayo kasi nga kahit sabihin natin use, nagamit pa natin siya ng sabihin na natin 2.5. 2.5 oras. Okay pa naman kasi nga kahit pa paano may nakukuha pa naman tayong 80 to 90% na lakas nung battery na to. So ngayon, i-test natin yung kanyang output. Kanina talagang namatay na siya, nag-cut off na. So wala na guys, nag-shutdown na yung battery, yung kanyang BMS. Wala na. 2.6 3.2. Ayan, nakikita nyo na. 3.2 3.1. So, sa tingin ko guys, itong pinakaunang cell na to, ang pinakamahina sa kanilang apat. Ayan, ito. Kasi nga itong voltahe nito ay nasa 2.6 lang, tapos 3.3 na yung iba. Or 3.1 yung isa pala. Ito, tapos ito, tapos... Pero di pa natin masasabi. Huwag mo nang pag-isipan kasi hindi natin siya ginamitan na equalizer. Pero malamang kung may equalizer, mapupuno sila ng husto. Ayan. So, mas maganda pa rin talaga ng mga battery ganito malagyan ng, ng equalizer. Active equalizer.
Okay, so tsamba-tsamba na lang kung minsan na kung sino mauna sa kanila. Pero expected na natin kasi ngayon yung unang battery, yung pinakaunang battery ang bumagsak yung kanyang volt. Siya yung dahilan kung bakit nag-cut off yung kanyang BMS. Okay, so madali lang siyang buhayin ulit. Tanggalin lang natin dito yung isa. Ganon. Tapos, patayin natin syempre. And i-test natin kung buhay na or hindi pa. Wala pa rin. So i-charge lang natin konti para mabuhay, tapos i-charge natin gamit ang para kahit papaano meron siyang laman bago natin isole. Full charge natin. I-charge lang natin gamit ang grid. Ayan, i-charge na. Tingnan natin yung kung gaano kalakas yung charging niya ngayon. (3.1) 3.3 3.3 3.2. So sigurado na guys na pag ganun ang setup nito nung wala siyang active equalizer, eto na yung palaging may iwan pag nag-charge. Fully charged na yung iba, pero ito na yung iwan. Okay, kaya dapat meron siyang active equalizer. So test lang naman ito para malaman natin yung mahinang battery dito. Okay, pero hindi pa natin masasabi, baka dahil nga sa wala siyang active equalizer nung kina-charge natin nung una, hindi masyadong nakargahan. Okay, kahit paano okay pa rin kasi naka-harvest pa rin tayo ng kahit paano ay 80% to 85% or 90%. Bahala na dyan. Okay, expected natin ay 3.5 hours. Nakakuha tayo ng 2.5, 2.5 oras. Okay pa rin. Kasi nga, nasasaglitan tayo nasisingitan tayo na may gumagamit ng water pump eh. Okay. Maraming salamat sa inyong panonood sa video ni Juan Dilisag. Next time ulit, sa ibabalik ka na ito sa may-ari, gagamitin na niya. Siguro pag dumating ibang batch, susubukan natin ulit. Okay? Na mayroon na siyang active equalizer. So, ang maganda dito ay dapat kahit pa paano yung 5 ampere na equalizer na lang para kahit pa paano kaya niyang sumabay. Okay, pero kung 1 ampere lang tapos ganito kalalaki yung battery, medyo mahirapan, matagal. Pero kung yung malaki or mataas na amperahe ng equalizer, kaya niyang sumabay. So, hindi sayang yung oras. Keep safe mga kalikot.